gaano kahirap mag-shoot sa isang resort? Kasi syempre hindi nakikita ng mga tao, 'di ba? Hindi nakikita ng mga tao yung talagang behind the scenes kasi ang napapanood na natin is yung final result na, yung as in edited na, yung perfect na yung shot na nakuha sa inyo, ganyan. Pero hindi nila alam sa mismo hindi nga lang sa resort, sobra na yung init, lapot, pag umulan, etc. So share naman your stories while doing the project. Well, based on my experience sa resort, Yung totoo hindi na kailangan pagandahin pa yung kwento kasi di rin siya madali kasi lalo na pag Right. outdoor. Right. Kasi kalaban mo dun yung init. Totoo. Minsan uulan pa. So pag ganun yung eksena, kailangan mo mag-wait talaga para ma-achieve yung dapat na eksena dun sa binibigay. So hindi rin siya ganun kadali. Environment din kasi. Tsaka ang hirap maglakad Kadami sa pa basang dagat. sa basang sand, 'di ba? True. Oo, mahirap talaga, mabigat. Lalo kung pawisin ka pa, di ba? Totoo, yan talaga. Didikit. Didikit sa paa. Malagkit. 'Di ba? Kaya hindi talaga ako fan kapag ka sa mga outing, ganyan. Talagang gabi talaga Mas ako, gusto. yung mas gusto ko kunya sa Boracay. I'd rather walk ng gabi para gumimik or kumain. Pero yung para mag-picture sa Sa sand, labas, sa hindi ko kaya initan. talaga. Hulas ka talaga. Totoo. Hulas. Kasi may mom. Yes! Mayaman. Charing. Oo, ikaw, Ellie. Pawising ka? Paano pinagpapawisan ka? Bari mo na yung top mo. Ay, Charing. eh, Malamig naman dito. Okay. Same, mainit. Tapos, nahirapan kami doon sa audio kasi yung waves. Yes. Maingay. So, kailangan yung i-record yung Yeah, audio. nag-dubbing. Yeah, ako first time ko mag-dubbing din. Okay, ayan. Ikaw, first time mo mag-dubbing. I've done dubbing na. Pero, sa first time, kamusta yung experience na first time? Ang hirap yun. Oo, hindi pala siya ganun kadali. Yes. Akala mo yung parang sa TikTok lang na magdadabdab ka. Hindi pala siya ganun Hindi. Ultimo yung hinga mo na sasabayan mo talaga Kailangan yun. pala yes. same emotion kung ibinigay Correct. mo. Kaya may mga artista po, ako may nakatrabaho ko mga artista na parang it's a no-no for them. Kiniklear nila sa prod. Sinasabi nila na direct, ito pong iyakan na, ito pong heavy scene na ito, please, ayoko pong idadub to. Kasi syempre yung emotions na binigay mo doon, hindi na, kaya namang gawin na hugutin mo, pero di ba minsan, It can't be authentic. yes, hindi mo na Tama. mababalik yung kung ano yung magandang nagawa mo. Oo, di ba? Totoo. Kamusta? Paano yung ginawa mo nung dubbing? Demo mo naman. Ala, ano yun eh, shocked ako nun eh. As in, So mabigat paano? yung Paano yung parang, may sigaw-sigaw yun eh. Ah. Kasi parang kung ano yung na-experience ko nung nag-tape kami, na-experience ko siya nung nag-dub ako. ikaw mismo Kasi magsasabi, nanghina ako. ikaw magsasabi na ulit direct kasi hindi mo pa hindi sumasabay. Oo, kailangan mo pang sabayan. Pati yung mga, kaya dapat sa Oo, artista, ang eksena niyan, dapat doon, hindi ka masyadong maraming kuda-kuda na adlib. Yes, totoo. Susundan Wala sa kasi. script. Totoo, oo. Doon trabaho naman ng AD din na isulat na yung bago ka mag-dubbing talaga. Ang hirap niya ma-perfect. So mga ilang try pa dapat siguro mga 3 Tatlo, 4, 5. Hindi pwedeng isa lang. Totoo. Ikaw, hindi mo first time. Kamusta yung, ano mga dinab mo? Yung mga dialogue. Di ba Bisaya ako? So may mga bulol moments ako sa pag-shoot namin. Talaga. And yes. Oh. Kaya, So, dinab? din na, Para mas maayos. para mas maayos yung pag-ano ko. Totoo. Pananalita. Ang taray. Pero in fairness, natututo ka na nga ng bonggang-bonggi. May kausap na akong Lagi-lagi. Tagalog Ay. Maraming ganun natututo sila dahil sa mga nagiging nila, ka-talking stage. Ay! Oo. Totoo, di ba? Totoo. Parang natitrain, yung kunyari may foreigner na bisita tayo, di ba? Parang- Natututo na mag-Pilipino. Kasi nga, yung naging jowa niya Pinay, so tinuruan talaga siya. So alam mo na, si Sorry. Nico Loco talaga yung naging guest Ay. natin na natuto sa Pinay. Oo.